Good day mga Kamitsu! Welcome back to my YouTube channel. Muli, ito po ang inyong lingkod na si Daryl James Foronda, your sales executive here at Mitsubishi Pigabad Santos, Tondo, Manila. For today's video guys, I would like to share my in-depth review ng ating Expander Cross 2026. Quartz White Pearl po ang available ngayon dito sa amin sa kasa. Ano-ano nga bang nadagdag sa pagdating sa features and specs ng unit na ito? Magkano ang SRP nito ngayon? Down payment and even freebies, i-discuss po natin yan isa-isa. Sulit nga ba ang 1.3 million para isang MPV na katulad ito? So without further ado, let's get jump into it. So, simulan na po natin sa front face ng ating Expander Cross mga Kamitsu. No? Again, gumagamit pa rin naman po ito ng Dynamic Shield front fascia which is patented and signature sa lahat ng mga Mitsubishi vehicle, lalong-lalo na po sa mga Expander variant natin. So again guys, kung mapapansin po ninyo, ibang-iba na po yung kanyang design compare sa 2025. Yung kanyang front grille, pati yung kanyang front bumper is difference na compared dun sa 2025 natin. Again, yung kanyang front grille is honeycomb pa rin naman po, pero naka-emboss. So, similar po ito sa mga X-Force na variant natin. So, kung mapapansin po natin, medyo malalaki na po yung butas ng ating front grille. Bukod sa nakapagbibigay ito ng better exhaust sa loob po ng engine natin o better airflow. So, para at least hindi hirap po yung ating makina, lalo kung gagamitin natin sa long drives. So, kung mapapansin din po natin yung kanyang front grille, yan din po nakalagay yung kanyang front camera para sa camera 360. Then, yun. Pagdating naman po sa front bumper mga Kamitsu, no, ibang-iba na rin yung kanyang design. Dati kasi buo po ito. So ngayon nagkaroon po ng dalawang bukol dito at saka yung kanyang front bumper diffuser is iba na rin po yung kanyang design. So mas bolder and chunkier na po tignan o mas brusko, mas matapang compared dun sa 2025 po na variant natin. Again mga Kamitsu, no, mapapansin po natin, naka-green laminated windshield pa rin naman po ang ating Expander 2026. Bukod po sa aerodynamic, durability, nililesen po ng windshield na ito yung sound sa labas para at least hindi masyadong dinig po sa loob po ng ating cabin. So, mas komportable. Pagdating naman po sa lighting system, again, Expander Cross 2026 is naka-full LED na. Yung kanyang fog light is LED na. Then again, yung kanyang T-shape LED headlamp is LED pa rin naman po. Then pagdating po sa daytime running light is naka full LED na. Then kung mapapansin po natin yung mga LED strips sa kanyang daytime running light, mas marami na compare sa 2025. So let's talk about naman sa engine ng ating Expander Cross. So bubuksan po natin yung engine bay para makita nyo kung anong may i-offer ng ating Expander Cross. So let's talk about the engine specs ng ating Expander Cross 2026. Again, si Expander Cross 2026 is gumagamit pa rin naman po ng 4A91 1.5 liter inline 4 with double overhead camshaft 16 valve with Maybach technology. So Maybach technology, it means Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System. So it gives more power, fuel efficient, and less emission. So in terms of displacement, again, si Expander Cross meron displacement na 1,499 cubic centimeter na may maximum power output na 103 horsepower to 105 PS at 6,000 RPM. So meron din po itong maximum power torque na 141 Newton meter at 4,000 RPM. Idea lang guys ang ating Expander Cross at merong fuel consumption na 16 to 17 km per liter kapag city driving. Kapag highway driving naman po is 21 km to 22 km. So, ganun katipid pagdating sa fuel consumption ng ating Expander Cross. So, let's talk about the side profile ng ating Expander Cross na 2026 mga Kamitsu, no? Exterior po yung ating pag-uusapan. Again, gumagamit pa rin naman po ito ng roof rail which is meron din naman sa 2025. Then kung mapapansin po natin yung mga 2026 model, puro two-tone na, wala na po tayong monotone. Hindi katulad sa last year model po natin. Then, kung ano po yung kulay ng ating bubong, ganun din po yung ating side mirror. Dati po kasi naka-chrome po ito. Then ngayon naka piano finish black
cutout na merong naka-integrated na turn signal light. Then meron din po itong design na chrome line mula rito hanggang dito sa pinakalikod po natin. Then pagdating naman po sa door handle, mapapansin natin dati kasi naka-chrome din po ito. Ngayon hindi na naka-body color na. So kung anong kulay ng ating katawan, yun din po yung ating side mirror. Meron na rin po yung keyless entry. So kahit hindi po natin hawak yung susi, automatically kapag pinindot po natin itong button na to, mabubuksan natin. Basta nasa loob po ng pocket natin yung susi o yung remote ng ating vehicle. So mapapansin din po natin, hindi pa rin naman po nawala yung side fender flare na katulad nito compared sa 2025 po natin. Same lang din naman po sila. Pero ang kinaibahan naman po nila, may body cladding po ito na gray accent line na mula rito hanggang sa pinakalikod. So yung kanyang fender flare, meron din po sa harap na gulong natin. So pagdating naman po sa braking system, ang ating Xpander Cross is equipped ng dual disc brake po sa unahan. Pagdating naman po sa likod is drum brake. Then equipped po ito ng ABS o anti-lock braking system with EBD o electronic brake distribution. And again guys, meron din po itong tinatawag na hill start assist at the same time active yaw control. So ito mga kamitsu, isa sa mga deciding factor kung bakit po pinipili ng iba ang Xpander crossover sa mga ibang MPV na meron ngayon sa merkado because of the ride in comfort. Again guys mga kamitsu, pagdating po sa front suspension, gumagamit po ito ng MacPherson strut with coil spring stabilizer bar sa harap. Pagdating naman po sa likod, distortion bin. Then again mga kamitsu, isa din po ito sa mga deciding factor kung bakit ito yung pinipili ng ibang kliyente natin, yung kanyang ground clearance. Kung mapapansin nyo, pagdating sa ground clearance, ito may pinakamataas na ground clearance na merong kabuoang sukat na 225 mm. So safe po ito, lalong-lalo na sa mga bahang lugar. Alam nyo naman po kung anong issue natin ngayon dito sa ating Pilipinas. Madalas binabaha tayo, konting ulan. So hindi po tayo mangangambang abutin yung ating makina ng baha. So pagdating naman po sa sukat ng tires and wheels ng ating Xpander Cross, again, meron po itong sukat na 205 by 55 R17. Then yung kanyang mags is equipped pa rin po ng two-tone, which is black and chrome na kulay. So kung mapapansin po natin, iba na rin po yung kanyang design. Dati po kasi parang shuriken po yung design niya. Ngayon, ibang-iba na, meron po itong 9 spokes na combination nga po ng black and silver. So mas naging elegante at mas naging brusko compare mo dun sa mags ng last year natin. So let's talk naman po mga kamitsu sa back profile ng ating Xpander Cross na 2026. Again, gumagamit pa rin naman po ito ng pin-type antenna na naka-body color na kung anong kulay po ng ating black top roof is same lang din naman po, naka-black din po yung kanyang pin-type antenna. Again, gumagamit pa rin naman po siya ng spoiler o rear spoiler na merong third brake light assist na naka-integrated mismo doon sa kanyang spoiler. Then again mga kamitsu, gumagamit pa rin naman po ito ng LED na T-shaped tail light na naka-integrated din po yung kanyang turn signal light. Then may badge po ng kanyang Xpander Cross emblem dito sa likod. At the same time, meron na rin po siyang reverse camera. Then kung mapapansin po natin mga kamitsu, ibang-iba na po yung design ng ating rear bumper. So meron po itong dalawang bukol dito na yung pagdating naman po sa kanyang diffuser is iba na rin po. Tapos may naka-engrave na or naka-built-in ng reflector. So added visibility po yan lalo kapag sa gabi. Mas kita po yung ating vehicle. So yun po yung lahat na meron pagdating sa back profile ng ating Xpander Cross. So yun na nga mga kamitsu, na-discuss ko sa inyo yung kanyang front face, back profile, and even yung side profile. So nandito naman tayo ngayon, itatry naman natin yung kanyang interior, ano-anong mga ba may offer ng ating interior ng ating Xpander Cross na 2025. So tara, pasukin natin yung unit. So simulan natin mga kamitsu dito sa passenger side ng kanyang second row. So ito po yung pinaka-panel ng ating door. So nandyan po yung kanyang soft pad leather na burgundy na rin yung color na meron mga red stitches, which is ito. So mas elegante na compared dun sa dati nating 2025 na model, which is combination po ng blue at saka black na leather. So nandiyan din po yung kanyang controller para sa kanyang bintana, yung kanyang door lock. So nandiyan din po yung kanyang 3 bottle cup holder and even speaker. So nandiyan. So pasok tayo sa loob. Again, ang interior po ng ating Xpander Cross ng 2026 is combination po ng
burgundy color at the same time black leather. So, genuine leather po ito at the same time may heat guard. So, kung halimbawang mga ngambat na i-park po natin to sa mga maiinit na parking space, so may heat guard po yan, hindi po mainit sa likod yung ating leather. Then, nandyan po nga yung kanya mga red stitches, so mas pinaelegante yung tignan. Then, ito guys, no, isa sa pinaka-advantage ng expander across sa ibang MPV. So, meron po itong sariling controller ng aircon sa second row. So, dito mismo makokontrol natin yung ating aircon. So, hindi tayo dedepende dun sa aircon sa unahan lang. So, meron po itong sariling thermostat o adjustan ng lamig ng ating aircon. Then again, mga kamitso, no, yung kanyang ceiling o yung kanyang kisame is silver or gray color na cutout. So, mas elegante. Meron din po itong dome lights hanggang third row. Then, meron din po itong USB Type-A and USB Type-C sa kanyang second row. So, makakapag-charge tayo. So, again mga kamitso, no, equipped na rin po ito ng center armrest console. Hindi lang natin maibababa kasi naka-plastic with bottle cup holder. Ito guys, isa sa mga advantage o pagkakaiba ng 2025 sa 2026 model natin. Meron na po itong headrest sa pinaka-center natin. Dati po kasi dalawa lang, so yung magkabilang gilid lang. So ngayon even yung gitna meron ng headrest. So ito try naman natin ngayon yung seating capacity, kung enough ba yung space. Sa katulad ko na 5'8 yung height. So yun nga mga kamitso, no, ipapasukin natin yung loob para matry natin kung enough ba yung space na i-offer ng ating expander ko. So ang height ko nga po pala mga kamitso, no, is 5'8. So tara, pasok tayo at subukan natin. Unang-una sa legroom mga kamitso, no, mapapansin nyo, meron pang halos isang dangkal na pagitan mula sa aking tuhod dun sa kanyang front na upuan. So napakalaki at napakaluwag. And even yung kanyang headroom, so meron pa itong halos isang dangkal na pagitan mula sa aking ulo papunta doon sa kanyang ceiling o sa kisame. So, kasya sa second row na at least 3 adults pwede. So, try naman natin yung kanyang third row kung enough din ba yung space. Tara, pasukin natin mga kamitso, no? Una-una natin kailangan gawin mga kamitso, no? Kailangan natin i-switch yung kanyang lever papuntang paharap para at least ma-tumble natin yung kanyang second row seats. So, para makapasok tayo sa third row. So, itatry po natin yung kanyang third row. Yun na mga kamitso, no? Itatry ko yung pinaka-third row natin. So, yan mga kamitso. Nakaupo na ako sa pinaka-huling row ng ating unit. So, meron pang halos kalahating dangkal na pagitan mula sa aking tuhod papunta dito sa upuan ng kanyang second row. And even yung kanyang headroom, meron pang halos isang kalahating dangkal na pagitan mula sa aking ulo dun sa kanyang kisame. So at least kahit dalawang adult mga kamitso, kasyang-kasya rito sa third row. So ang meron naman ngayon mga kamitso dito sa ating third row, meron po yung 12 volt socket. So kung halimbawang gusto mag-charge yung ating third row, bibilihan lang siya ng kanyang adapter para sa charging. Then meron din po yung bottle cup holder here at lagayan ng tablet sa gilid. Then meron na rin po yung seat belts at the same time dome lights. Then holder para sa third row passenger. So yan mga kamitso. Kabilaan yan meron bottle cup holder. So itatry naman natin yung passenger side sa unahan. Passenger side mga kamitso, no, sa panel na to, ang unang-una natin makikita yung kanyang soft pad leather na burgundy with red stitches at the same time silver accent na linya mula rito. Then meron din po yung controller para sa window, central door lock or door lock, and 3 bottle cup holder here at the same time yung kanyang speakers. So yan lahat ng meron dito sa ating panel para sa passenger side. So dito naman tayo sa pinakaloob ng ating unit. Gaya ng sabi ko mga kamitso, no, yung kanyang leather finish is combination po yan ng burgundy at black. So similar po ito sa mga Rally Art Montero natin na top of the line, na burgundy po yung kanyang leather seats.
With heat guard po yan, so hindi tayo mangangambang mainit lalo kapag na-park natin yung unit sa mga maiinit na parking space. So nandiyan din po yung kanyang glove box. So ang laki ng kanyang lagayan. Meron po siyang pocket dito sa pinakagilid. At the same time yung kanyang SRS airbag. Then yung kanyang dashboard is naka soft pad leather na rin po na burgundy with red stitches. Then hard plastic po yung pinakaharapan po o yung dashboard ng unit natin. Hard plastic. Tapos naka leather finish. So parang leather na rin siya mga kamitsu, no? So yun lang lahat ng meron dito sa passenger side. So try naman natin sa driver side mga kamitsu. So nandito lang nga tayo ngayon mga kamitsu sa driver side. Same lang din naman po sa passenger side. Gaya nung sabi ko, meron po yung soft pad leather na burgundy with red stitches. At the same time may silver accent na linya na plastic dito. Then nandyan din po kayong kanyang controller para sa side mirror. Naka-automatic na po yung kanyang mga windows. Yung central door lock. Then yung lock ng kanyang windows. Then individual lock. Tapos meron din po yung 3 bottle cup holder here and speaker. So yan yung meron sa ating driver side. Then pagdating naman po sa seat materials, naka-leather seat nga po siya. Then merong sariling adjustment para sa puwet. Mataasan yung kanyang puwetan. Then yung recline para sa likod ng ating driver. So pasukin natin loob para may discuss ko sa inyo kung anong meron sa dashboard natin. Pinaka-first controller na makikita natin mga kamitsu, no, yung controller ng ating side mirror. Naka-power side mirror na yan. May auto fold para kapag nadadaan ka sa mga masisikip na lugar, pwede mag-fold yung kanyang side mirror kapag nasa loob tayo ng sasakyan. Then traction control, yung controller para sa headlights, which is LED na nga, full LED ang ating headlights, fog lights, and even daytime running light. Tapos yung kanyang knob para sa tilt and telescopic ng ating steering wheel. So tara, pasok tayo sa loob para may discuss ko sa inyo kung ano meron sa dashboard ng ating driver side. So unang-una natin makikita mga kamitsu, no, naka 3-spoke leather wrap pa rin naman po yung ating steering wheel ng ating Xpander Cross ng 2026. So nandyan yung controller para sa audio remote control and even yung kanyang cluster meter control nandyan din. Then yung nasa right side naman po yung ating cruise control button. So familiar naman na po tayo ang cruise control at least minimum 40 km po yung tinatakbo natin para makapag-engage tayo dyan. Para automatic umaandar yung ating vehicle. Ang benefits niyan, nalilesen niyan yung leg fatigue o yung pangangawit ng paa. So kung ayaw na natin noon, pwede natin siya i-disengage by pressing yung cancel button or yung brake pedal mga kamitsu. So ganun kabilis, ganun kadali yung pwedeng, ganun kadali gamitin yung ating cruise control. Then mga kamitsu, no, naka 8-inch full LCD display yung ating Xpander Cross 2026. Then babago yung kanyang animation depende sa preference natin o sa gusto natin na display dun sa ating cluster meter. Pagdating naman po sa ceiling mga kamitsu, no, may visor po yan parehas sa driver side at the same time passenger side. Yung kanyang dome lights is bulb type pa rin naman po. Then yung kanyang rear view mirror, yan, nandyan. Then yung kanyang dashboard, gaya ng paliwanag ko kanina, naka ABS plastic po yan na hard plastic with leather finish. So yan. Tapos nandyan yung kanyang dual SRS airbag and sa passenger side at driver side. Then pagdating naman po sa head unit, naka 10-inch na po yan na head unit. Dati kasi 9-inch lang. With equip of SDA o Smart Link Display Audio with Apple CarPlay and Android Auto. Wireless na po mga kamitsu. Dati kasi wired type pa. So ngayon wireless na. Then dyan din natin makikita yung kanyang camera 360. Dati kasi walang camera 360 ang 2025. Ngayon equipped na po ito ng camera 360
o bird's eye view. Then, nandyan yung kanyang ventilation para sa aircon, yung kanyang hazard. Then, mga kamitsu, no, keyless na po yung ating 2026 and even 2025. Hindi na tayo gumagamit ng susi, remote na lang po. Tapos, nandyan po yung kanyang small display para sa aircon. Dual zone aircon po tayo, pwedeng hot, pwedeng cold. Yung kanyang controller para sa fan speed, snub type. Then yung kanyang front defogger, rear defogger, max cool. Kapag halimbawang ipinark natin yung ating vehicle sa may init na lugar, pwede mong i-press yan. So automatically ipipick niya yung pinakamalamig na temperatura para mabilis niya mapalamig yung ating aircon. Mode kung saan natin patatamain yung ventilation ng ating sasakyan. AC for air condition and ventilation. Then off para mag-off lahat ng system natin. Tapos may 12 volt socket, dalawang USB, Type A, USB Type C. Meron din mga maliliit na packet dyan, pwede ka maglagay. Then dun sa pinakamalalim na packet na yun. So pwede ka maglagay ng wallet, depende, cellphone, pwede din po. Then again mga kamitsu, no, mapapansin nyo, traditional na automatic transmission, 4-speed pa rin po ang ating Expander Cross. Maraming nagtatanong bakit yan pa rin ang kanyang ginagamit compare sa CVT. Bakit kanyo? Ang CVT po kasi is high maintenance while ang traditional automatic transmission is less cost pagdating sa maintenance. Bakit? Kapag nasira kasi ang CVT, buong transmission yung papalitan nyo. Hindi katulad ng mga traditional na automatic transmission, kung ano lang yung nasira sa kanya, yun lang yung papalitan ninyo. So, less cost po yung kanyang maintenance. At the same time, syempre, di na natin maiiwasan. Ang mga Pilipino kasi matitigas talaga ang ulo. 7-seater lang to ginagawang 8-seater, 9-seater, 10-seater. So kapag CVT po kasi ang gamit niyan, mga kamitsu, no, hirap po yung ating makina lalo kapag ahonan. Hindi katulad kapag traditional na automatic transmission. So 4-speed po yan. Nandyan po yung park, reverse, neutral, drive, to second gear and low gear, downhill at saka uphill. Tapos sa transmission natin, meron po yung button dito. So gagamitin, ang purpose niyan, kalimitan kapag may bata, pag nalaro ng bata yan at natabig, kapag may safety features na ganito na controller na to, hindi basta-basta maibababa yung transmission. So, ang benefits na siyempre, maiwasan natin yung disgrasya. Tapos nandyan din po yung kanyang overdrive button. Para naman po yan kapag gusto natin mag-overtake, magkakaroon siya ng added force para maka-abante tayo at maka-overtake tayo. Then, naka-electronic parking brake and brake auto hold na po ang ating Cross 2026. Effortless na tayo sa paggamit. Ang traditional po kasi na handbrake yung ganon, joystick. Ito kasi, by pressing yung pinaka-button na yan, mai-engage na tayo dun sa kanyang handbrake. Tapos, ito naman pong auto hold. Maganda po yan sa mga traffic situation. So, alimbawang na-stop tayo, ang ginagawa kasi natin, binababa natin yung kanyang transmission into park or neutral. So even ito kahit naka-drive mode to, basta naka-engage ka dun sa auto hold, automatic mag-hold po yung vehicle natin. Tapos by pressing yung kanyang gas pedal, aabante na tayo. So hindi nyo na kailangan pang ibaba yung transmission nyo into park or neutral. So, nandiyan din po yung 2 bottle cup here. Then, center armrest console with malalim na console. Yun, ang dami mo pwedeng ilagay dyan, mga kamitsu. So, yun na lahat ang may offer na meron ngayon dito sa ating 2026 sa harap. So, try naman natin yung kanyang trunk, kung gaano kalaki yung space dun sa likod, at anong pwede natin ilagay dun sa likuran na bahagi ng sasakyan natin. So, tara! So, try naman natin mga kamitsu yung kanyang cargo trunk capacity. Meron nga pala ito kabuuang sukat na 1,660 liters. Then, napakaluwag. Kung mapapansin nyo na ipupull flat po yung ating third row seats and even yung kanyang second row para if in case na mahilig kayo mag-camping at gagamitin nyo yung sasakyan natin as higaan, lagyan nyo lang yan ng accessory which is bed. Automatic, pwede ka nang humiga dyan 2 tao. So, napakaluwag mga kamitsu, no? Try natin, no? Tingnan mo naman mga kamitsu, napakaluwag.
Ang maganda dito sa unit natin mga Kamitsu, meron po itong mga pocket o lagayan sa ilalim. Yan, tatlo. Tara, tignan natin. So yan mga Kamitsu, no? Mayroon siyang tatlong lagayan. Yan, pwede ka maglagay ng sapatos o anything na pwede mong i-storage sa kanya. Meron dito sa gilid. Nandyan din po yung kanyang tanggalan para doon sa spare tire. Maganda sa spare tire ng 2026 natin kung ano yung apat na mags, yun din po yung spare tire natin. Hindi siya yung donut type na katulad nung dati. Tapos yan mga Kamitsu, no? May storage tayo dyan. Lagayan bottle cup holder sa third row. And 12 volt socket. Yun. Kailangan lang natin bumili ng adapter. Tapos nandyan yung lagayan ng tools and jack sa gilid. So napakaluwag mga Kamitsu, no? Lalo na kung gagamitin nyo as pang-camping or kung mahilig kayo mag-adventure, pwedeng-pwede sa inyo tong unit na to. So yun na nga mga Kamitsu lahat, no? I-discuss ko naman sa inyo ngayon kung anong offer natin pagdating sa unit na ito ngayong November. So yun na nga mga Kamitsu, no, natungayan nyo na yung ating in-depth review ng ating Expander Cross na 2026 model. Ngayon, i-discuss natin kung ano-ano nga ba mga ongoing promo pagdating sa SRP, down payment, and even monthly amortization. Then mga Kamitsu, no, ang ating Expander Cross na 2026 is merong SRP na 1,378,000. But kung puti po yung kukunin nyo na katulad nito, may additional po ito na 15,000 sa SRP. Then, meron po itong all-in down payment ngayon as of November 1 hanggang katapusan ng November na 14,000. So, all-in 14,000 down payment, mapapasa inyo yung ating Expander Cross na katulad ito. So, meron po itong monthly amortization na 28,423. Then guys, ito, nasa exciting part na tayo ng video ito. Ano-ano nga ba yung may offer natin na freebies, na standard freebies man yan, exclusive freebies na ating ibibigay if in case sa akin kayo mag-aabil. So, tara, may kodi ko ako mga Kamitsu, no, kasi medyo maraming ibibigay natin. Ganun kag-guarantee po ang inyong lingkod. So, let's start sa standard freebies. Na ibinibigay po tayong Mitsubishi Genuine Mating 3M tint, emergency warning device, 1-year comprehensive insurance. Ang maganda po sa atin dito sa Mitsubishi Abad Santos is hindi po lock-in yung ating insurance. So, after 1 year, pwede kang kumuha ng insurance sa labas. Then, nag-offer din po tayo ng 3 years LTO registration, 3 years TPL, PMS from 1,000 km up to 20,000 km. Free po yung labor at saka oil filter. Most likely po kasi sa ibang dealer is 1,000 to 5,000 lamang po. Then nagbibigay din po tayo ng factory rust proofing, chattel mortgage at 5 years warranty extended. So normal po na warranty ng sasakyan is 3 years or 100,000 whichever comes first. Kami lang po ang nag-o-offer ng up to 5 years, then unlimited po yung mileage ng sasakyan. Kahit anong milyahe po, basta pasok kayo sa warranty natin, automatic makakapag-avail po tayo ng warranty up to 5 years. Then, nasa exciting part na tayo ng video ito. Ano-ano yung mga personal freebies o exclusive freebies na ino-offer ko if in case sa akin kayo kukuha. So, nagbibigay po tayo ng Thailand Rain Visor, Expander Cross Hood Emblem, Mitsubishi Keychain, dual dashcam, harap at likod, full high definition po yan. Pa-i-install natin ng backup camera. Car cover, 3-row deep dish matting. Aside sa genuine matting, nagbibigay po tayo ng 3-row deep dish matting. Mitsubishi umbrella, full set of garnish, headlight, taillight, door handle, and even yung gas tank garnish. Bosch Europa horn, i-upgrade natin yung busina from stock into Bosch Europa horn. Titanium muffler tip, car vacuum, side step seal, cargo trunk tray, carbon fiber steering wheel cover, then parking sensor, and even yung kasama na po car shampoo, body wax, ng detailing wax at tire block. Mitsubishi Mag, ito guys, isa sa pinakamagandang freebies na ino-offer ko if in case sa akin kayo kuha. Yung tinatawag nating roof rail. So since yung ating unit is ready for roof rack, i-install natin ng roof rack yung unit nyo kasi may roof rail na nga po ito. So yun na nga lahat guys. Na-discuss ko na sa video ito kung ano-ano yung mga exclusive freebies and offer na ino-offer ko. Kung nagustuhan nyo po itong video ito, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para naman maging updated sila sa mga next video pa natin. So once again, this is your sales consultant, Daryl James for Honda.
Now signing out. Ciao!